meron ho dyan sa Galban na nababasa namin na iniaalok rin po sa pamamagitan ng social media. Kaya po hinihingi ko ho ang pag-iingat ng ating mga kababayan dito po patungkol sa mga ganito, maging mausisa po tayo at mapagtanong. May 31 dito po sa tahanan ni SBM Kimberhill Pablos sa Barangay Kawayan, Bugtong. At tayo'y makiki-update doon sa nababalitaan po natin dito po sa bayan ng Gimba na naglipa na po yung mga tinatayong mga commercial establishment katulad po na resort na dati mga lupaing agrikultural. Ay, alamin natin kay Konse kung ito po ba'y dumaan sa proseso ng land conversion o reclassification. Magandang hapon, Konse. Magandang hapon po sa mga tagapakinig ng radyo natin Gimba at sa buong Gimba po na ating mga kababayan. Tama po yon. Nung nakaraang regular session po ng Sangguniang Bayan, humarap po ang mga department heads ng Bayan ng Gimba sa Sangguniang Bayan upang talakayin po kung ano na nga ho ba ang mga nangyayari at kaganapan sa mga establishmento na itinayo at naitayo na at itatayo pa lamang katulad po ng mga resorts or kahit na anong negosyo dito po sa Bayan ng Gimba na naitayo po sa mga lupain na pang-agrikultura. At napag-alaman po natin dito nung nakaraang Sangguniang Bayan session na karamihan po ng mga naitayong establishmento na ito, bagamat ang inyo pong lingkod ay hindi naman hututol sa pag-unlad sapagkat ang pagtayo po ng negosyo, ito po ay nagsisilbing pamantayan ng isang pag-unlad ng bayan. Ngunit, kaakibat po ng pag-unlad na ito, kinakailangan po na tayo po ay tumalima sa mga alituntunin ng ang sinasad ng ating batas, katulad po ng pagkuha ng permit sa ating munisipyo at isa na po rito ang pagre-reclassify po ng lupa. Ito nga pong napapansin natin mga tinatayong mga establishmento, hindi nga po dumaan sa tamang proseso. Tama po. Ayon po sa aming pagtatanong, meron pong mga ibang negosyo o mga naipatayo na wala pa pong kaukulang permit. Sapagkat tandaan po natin, ang reclassification po ng lupa, Sangguniang Bayan lamang ho ang nakakapagbigay nito. At ito po ay isa sa mga kinakailangan upang makakuha ka ho ng business permit at makakuha ng reclassification para po sa DAR. Ito po ang isa sa mga kinakailangan. Konse, ito ba dahil nga hindi po dumaan sa tamang proseso, meron po bang kapangyarihan ang munisipyo o ang Sangguniang Bayan para ipahinto ang anumang operasyon sa mga nasabing establishment? In fairness naman po sa ating mga department heads, ang sabi ho nila sa Sangguniang Bayan regular session, meron na ho silang mga nabigyan ng order or sulat na umabot na po hanggang ikalawang paglabag o 2 beses na ho napadalhan ng sulat upang sa ganon may pagbigay alam na sila ho ay hindi tumatalima sa mga business permit. Ang ayon din po sa ating BPLO or ating licensing, meron na hong makakatanggap ng ikatlo. At dito po ngayon sa ikatlong ito po ay ang utos na pansamantalang pagpapasara ng mga establishmento na wala pa pong kaukulang mga business permit. Jose, para maiwasan na po ito, ano ba talaga kinakailangan pang gawin ng ating munisipyo o ng Sangguniang Bayan? Isa rin ho yan sa pinagbigyan namin ng taon ng pansin. Kasama ko pong panukalanan ang aking kumpare, si Consiel Tonjing Ubaldo, na isa ho ang sabi niya na dapat paigtingin na po ang pag-iikot ng ating mga teams para sa ganon, hindi na ho maulit yung mga ganito. At kagaya nga ho nito,
ang inyo pong lingkod ay magpapasa po ng isang resolution. Ito ho ang resolution mandating the strict compliance in the submission of clearances and or requirements, particularly in the reclassification of agricultural lands into non-agricultural uses before the issuance of business permit to operate within the municipality of Guimba in accordance with law, rules, and regulation. Bakit ho? Sapagkat ang kauna-unahan hong kailangan gawin ng pagmamayari ng lupa, kailangan niya ho munang i-reclassify yung kanyang lupain bago ho ito bungkalin, bago ho ito patayuan ng pribadong bahay o ng anumang panghanap buhay. Sapagkat para ho maitala ho natin kung ilan pa ho ang natitirang pang-agrikulturang lupa ng bayan ng Guimba. Kaya napakahalaga ho nito. At saka hindi ho lahat ng pag-agrikulturang lupa ay may i-convert natin sa panghanap buhay. Meron hong mga hindi pwedeng i-reclassify. Pwede po pakibanggit, Konse, kung ano-ano po itong mga ito? Ito ho ay ang mga irrigated lands. Kung hindi man, nakaplano po sa NIA na ito ay padaanan ng patubig. Hindi ho yan pwedeng i-reclassify ng sangguniang bayan o ng DAR. Maidagdag ko na rin, Kuya Diego, kasi meron ho tayong nababasa dito sa ating social media. Actually, natalakay na po ito ng aking ama. Nung nakaraang taon, ito ho yung patungkol sa Barangay San Miguel na kung saan nagbebenta ho sila ng mga lupa na ito ay agricultural land at sinasabi, kayo ay magpapaunang bayad o reservation fee. Ito ho ay labag sa batas, mga mahal naming kababayan. Sapagkat ito ho ay hindi ho pa ho dumadaan sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno at wala pa ho silang pahintulot upang ibenta po ito sa ganong pamamaraan. Kaya kailangan din po nilang i-reclassify ang mga lupang ito bago ho nila maibenta na parang isang subdivided lot. At sa ngayon po, meron ho dyan sa Galban na nababasa namin na iniaalok rin po sa pamamagitan ng social media. Kaya po hinihingi ko ho ang pag-iingat ng ating mga kababayan dito po patungkol sa mga ganito, maging mausisa po tayo at mapagtanong.